Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our PEEP podcast na pinamagatang Servanthood. And today makakasama po natin ang isang pastor, si Pastor Joel. Pastor, kamusta po? Amen, praise God, at mabuti naman po by God's grace. Amen. So Pastor, pwede niyo po bang i-introduce ang sarili niyo po? More details of yourself po. Salamat po sa pagkakataong ito na it's a great privilege po na ako ay makasama nyo sa podcast na ito. At ako nga po pala si Joel Lagsak. At ako po ay tubong Mindoro. At meron na po akong asawa at 4 na anak. Si Evelyn po yung asawa ko at ang mga anak ko po ay si Jason po yung panganay, si Sarah yung pangalawa, at ang pangatlo po ay si John Joseph, at ang bunso po namin si Joy Lagsak. So, praise God, at yun po. Dito po sa Saudi, ay diyan ako nagtatrabaho sa Arabian Printing and Publishing House, APPH. So, which is dati located po siya dyan sa likod ng Saudi German Hospital. Then, nabinta po yon dahil parang lumiliit po yung aming company at kumuha na lang po ng mas malayo yung aming company ngayon. Nasa Exit 11 po yata yung bandaro ng malapit na sa checkpoint papuntang Alcards. Kaya napakahirap po ng biyahe. So, yun po. Ilang taon na po kayo dito sa Saudi, Pastor? Dito po sa Riyadh ay inaabot na po ako ng more than 16 years. At yun nga po yung Al-Kubar, first trip ko ng Riyadh, ng KSA, ay noong 1993. At 2 years po mahigit ako doon. Pastor, nung dumating po kayo dito sa Saudi, Christian na po ba kayo? Opo, dahil nung 1991, nandun po ako sa Makati noon doon po talaga na may nagyayaya sa akin doon na isang kapit kwarto ko po na mag-charge pero marami akong mga dahilan. Maraming mga hadlang ang kaaway para hindi ako magtuloy-tuloy. Opo. Siguro pinagpipray lagi ako noon. Kaya minsan may time na talagang hindi na ako nakatanggi, naubos na yung dahilan ko. Oh. So, Pastor, sabi niyo po maraming mga hadlang. So, paano po kayo nagsimula sa ministry? Actually, yung time na yun, doon pa ako sa Pilipinas. At yun nga po, nung time na talagang na-feel ko yung presensya ng Lord nung na-invite na niya ako doon. Sa Pasig yun eh. Hanggang sa talagang tuloy yung sipon ko, yung luha ko. At napuspos talaga ako ng Holy Spirit at alam ko yun na yung time na talagang tinatawag na ako ng Lord. Opo. So, sa palagay niyo po, ano po ang naging malinaw na revelasyon ni God po sa inyo na this is your calling na po? Actually, sa aking isip o wala sa panaginip ko hinagap na magpapastor ako. Opo. Dahil, so sabi ko nga, mahirap magpastor. Di po ba? So, kaya yun po, tuloy-tuloy lang. Pero may plano po pala yung Lord dahil yun nga, dinala ako noong 1993 dito sa Al-Kubar. Saudi. Opo. At doon po, talagang yun nga, sabi ko na every week, kung ilan yung gawain sa church, nandun ako palagi. At dumadala ng mga Bible study, kaya doon po ako na-nurture. At nung umuwi nga po ako ng Pilipinas after 2 years, ay talagang sabi nila, umuusok ka, ang init mo. So yun na po, bali doon na rin nag-start. Dati UR kasi yung church Opo. na inaatinan ko noon. Was there someone po na nag-confirm ng calling niyo po as a pastor? Ano po yung lately na, kasi nung marami pong mga dreams, mga pangitain, Pangitain. meron yun yung gift ng Lord sa akin at saka
sa prayer po, yung una kong naging ministry. Yung sa sinabi niyo po na kung may nag-confirm. Opo. Actually, yun po ay nung 2013, galing na ako ng Africa noon. At yung si Pastor Stanley, meron siyang binanggit na related doon sa sinabi ng pastor galing ng Africa. Yung pastor ko po doon, ay isa po yun yung binigay niyang open letter na nandun po nakalagay yung verse ni Jeremiah chapter 1, 4 to hanggang 8. So kaya yun po, nung nagsalita po si Pastor Stanley sa Acts 2013 po, nandito pa siya noon, ay yun po, na-confirm po talaga na yung calling ng Lord as a pastor, ay yun po, na-confirm talaga. Bilang isang pastor ay isa din tayong teacher ng salita ng Diyos. Ano ang inyong naaalala nung una kayong magamit upang magturo? Natatandaan ko nung una akong magturo, kasi bago pa lang ako noon, talagang kaba-kaba, kumakabog yung dibdib ko at medyo siyempre may mga pagkakamali at hindi pa rin ako ganong kalalim doon sa Word of God. Kaya nandun po talaga. Pero nang lumao na, tumagal na, at marami na akong word sa puso ko, ay medyo maalwa na yung pagtuturo. Yun po. So, kaya So bilang isang pastor, naaalala niyo po ba ang topic na una niyong itinuro? yung una ko pong Naging memorable po ba ito sa inyo? sa preaching yung kasi nagkaroon kami ng preaching clinic. Tanda ko po yung tungkol sa pag-ibig, ginawa ko sa 1 John. Sa 1 John? Opo. So normally po, how long it takes po sa preaching nyo? Pag Ayun nagpipreach po kayo? Bali yung sa preaching, nagkaroon po kasi kami ng preaching clinic, kung paano ka tatayo, kung ano yung mga posture mo, yung may holiness. Nandun po yung pinag-aralan namin, kaya yun yung una kong ginawa na preaching. Inabot po yun ng 1 linggo yun. Isang linggo? Opo. Yung preparation nyo po yon. Opo, yun yung unang preaching Ah. na ginawa ko po. Oh, so yung unang preaching nyo po, yung preparation nyo is 1 week. So, yellow pages pa po yung nilagyan ko, Yellow siguro pages. 3-4 na page. So, yun po. Kaya, nakadetalye, siyempre mga baguhan pa lamang po tayo. Kaya talagang medyo nangangapa. So, pero lately, talagang ini-improve na ng Panginoong Diyos dahil patuloy tayong nagpapaturo sa Kanya. So pastor, bago po kayo naging pastor, nagturo, or bago kayo tumayo sa harap, ano po ang unang ministry nyo po sa Bahay Panambahan? Yung pong sa unang ministry ko po, especially nung dumating na ako rito sa 2008, bali ang napuntahan ko talaga unang-una itong UICHGM. So, pero nung time na yon ay wala pa, hindi pa ako nag-charge, BS lang. May naatiran po ako na isang Indian church, sila Pastor Luis. Pastor, sorry po, ano po yung meaning ng UICHGM? Yan po yung unang church na pinuntahan ko. Dinala ko ng Lord John, United in Christ House of Glory Ministry. So yun po at headed by Pastor Pong. Since that time, 2008 hanggang 2013, dahil siya po ay going for good na po. At yung time na yun, bago po siya nag-for good, yun una, after yung 1 year na dalo ko doon, so lagi niya akong hinahatak sa lahat, saan man Lahat siya ng magpunta. Talagang body, Timothy, ang tawag doon. Couple of years, naging deacon na po ako noon. Deacon. At dumating po yung another year, itinalaga na po ako doon sa prayer ministry. Prayer ministry Opo, po. dahil- Yun po ang una yung naging O ministry. yun po, unang ministry po. Pero nandun din po ako yung
tagahugas ng plato o tagaluto. Amen. Yun po, napagdaanan ko po lahat yun. At dumating yung time na tinuruan din ako ng mag-drive at dahil kulang sa transport, sinubukan ko na rin yung Sinubukan niyo na rin po pagda-transport. pagdadrive. Yun po. Kaya yun po, maraming ministry na talagang ibinigay ang Lord. Kaya nung pong siya ay for good, si Pastor Pong, ay marami po akong mga kasamahan, ng mga pastor na rin po o elder, pero binigay po yung responsibility ni Pastor Pong sa akin. So marahil may revelation din po kay Pastor Pong, kaya kumbaga sa akin po hinandle Opo. yung sa leadership po ng, sabi niya, sige pastor, pag tulong-tulungan nyo na lang ito. Talagang napakahirap po dahil bilang baguhan ka sa pagiging pastor o sa ministry, pag-lead, ay marami ka talagang may encounter na mga problema. And do you remember po ba how the Lord elevate or upgrade you as a servant in Lord's ministry? Until you become a pastor po. Yun po, actually, isang napaka-memorable po sa akin ay mga 3 months pa lang po yata akong pagdating ko, ay sinabi nung boss ko, anong gusto mo pag ikaw ay i-release o i-exit? Oh. So, Ano pong kaya pinili nyo? yung time na yon, nung gabi na yon talagang nag-pray ako, umiyak. Nandun naman yung tuloy yung luha ko, yung sipon magkasama, umiyak ako sa Lord at naramdaman ko yung pagkilos ng banal na Espiritu. Ang natandaan ko po nung nabanggit ko ay, Lord, kung pananatilihin mo lamang ako sa kumpanyang ito, ay patuloy akong magsiserve sa iyo. So yun yung pong natandaan ko. Kaya praise God dahil marami po yung mga manager o na pinanggalingan, dumaan po doon sa yung naging manager kasi papalit-palit. Merong gusto nila akong pauwiin nga. Yung nagsabi na yon, siya yung napauwi. At yung mga nagbabalak na ako ay patalsikin, kahit dito sa isang kumpanya, actually yung kumpanya na pinasukan ko, yung palang ginamit na kontrata ay sa Arabian Printing and Publishing House. So kaya nung naibenta po yon yung sa Sulay na patahian kasi ang ano ko po doon ay master cutter. Tapos yun po, nung naibenta yun, na-absorb po ako doon. At maraming mga ipinakita ang Panginoong Diyos. Yun nga, talagang yung kapangyarihan niya ay naranasan ko sa pamagitan pa lang nung gusto akong ipatanggal pero nandun. Si Lord. Now that you're a pastor or shepherd na, ano po ang naging suliranin ng panambahan na kailangan mabigyan po ng emphasis? Dumating yung time na nandun na po yung pag-handle, 2014 na po yun. Nagkaroon po ng problema sa simbahan at meron pong mga kapatiran, siyempre talagang nagkikriticize. Pero ang ginagawa ko lang po doon, pag nagkakaroon ng ganong problema, ay lumalapit ako sa Lord at minsan nga umiiyak pa ako sa Lord. Dahil sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, para suko na ako. So pag dumating po yung time na gano'n na problema, ay pinapaalala ni Lord yung promise ko na magsiserve ako sa iyo, panatilihin mo ako. Amen. So bukod po sa pagkikriticize ng ibang tao, meron pa po ba kayong ibang na-experience na hindi maganda bilang isang pastor? Yung pong one time, kasunod po noon, na gusto po nila, ang tema po namin nung taon na yon ay yung kay Jabez, extend your territory. So ang iniisip po nila na extend territory ay yung pong isang malaking lugar, kasi sabi po nila, lilipat kami sa Bethel
dahil malaki yung space, doon kami. So simula sa Umalama, magda-travel yung mga tuwing Friday. Sabi ko, pwede rin naman na ang extended territory ay yung magkaroon ng another kagaya yun, may Bethel kami, merong dating Moreya. So pag mga ganun po, may mga issue. So how do you handle ministry issues po? And example po, how do you approach those issues? Opo, nagkakaroon po kami ng pag-uusap, pag-meeting, at yun po, bali, nagkakaroon po naman ng kaayusan, pero bandang meron pong mga nagsasalungat pa rin. Kaya, yun po, nung dumating yung time na iniwan nga po, kaya masakit po talaga sa akin na buong music ministry, sabi ko, kahit isa lang, mag-iwan kayo ng isang song leader. Pero sabi niya, yun daw yung napag-usapan nila doon sa closed door meeting na yun. Kaya yun po, nung dumating yung time na nandun na sila, ay sabi ko, alam ko kahit na umalis sila, hindi tayo pababayaan ng Lord. Kaya tuloy pa rin po. Meron pong isang nag-stand, si Brad Francis po, na siya yung talagang nag-aral na mag-sung lead. So kaya yun po, bali hanggang sa dumating yung time na hindi po materialize din yung sinabi nila na itatayuan nila yung, kaya nagpunta sila doon sa Bethel para meron pong isang kapatiran kasi na sabi nila, sige, basta tatayuan namin, pupunta na kami doon at tatayuan namin kung ano yung sinabi ng Lord. Pastor, ano po yung Bethel? Ito po ay isang sister church po ng Kanaan. Pastor, balikan ko lang po yung na-mention niyo kanina about crying to the Lord. Maaari po bang malaman ang rason nito? Nagsama-sama na po yon dahil yun nga, bagong pastor, bagong leader. Merong mga problema tungkol sa yung hindi tunay na mag-asawa. Tapos nadagdagan pa po nung ibang mga pananaw. So kaya po, minsan nga inaabot po kami ng magdamag sa pag-uusap. Magdamag. Pero yung wala pa rin pong nangyari na pagbabago doon po sa Sitwasyon niyo po. sitwasyon. Nagkaroon na po ba ng time na nagkaroon po kayo ng misunderstanding sa family niyo po? Sa family naman po ay praise God dahil wala naman pong na ganong misunderstanding. Sa halip ay nakita ko po yung pagpapala ng Panginoong Diyos dahil nandun yung protection ng Panginoon, nandun yung blessing ng Panginoong Diyos sa aking mga anak dahil sila binigyan ng katalinuhan. At yung mga anak ko talaga nandun, ginagamit sila ng Lord. Kaya tuwing kasi tatawag yung ako doon sa asawa ko, kung siya may tumawag, pagkatapos po namin na mag-usap, mag-banding, magkumustahan, ay sinasara po namin sa panalangin. Amen. So paano po kayo sinusuportahan ng inyo pong family? Yung prayer po, sabi niya, sige, ipag-pray namin. O minsan may problema rin ako, pinag-pray nila. Kasi doon sa church na inaatina nung mga anak ko, nung asawa ko, ay meron silang time ng prayer time. Ay sinasama nila doon yung pangangailangan ng church namin dito sa UIC HGM. Amen. So Pastor, sa panambahan niyo po, meron po ba kayong programa para mas maging malalim pa po ang mga kapatiran? Actually, nung nandiyan pa po kami sa Solimanya, talagang nandun yung mga pag-aaral. At nung nagkaroon nga po ng pandemic, ay nag-subside na parang nawala. Bagamat nung kasalukuyan ng pandemic, talagang hectic yung aming mga schedule. Opo. 4 times a week. Merong mga kapatiran na nagre-reklamo. Sabi niya, nakakasawa naman, Pastor. Ang dalas ng ating Bible study. Oh. So, Nagbago sabi po niya, ba yung pananampalataya ng mga kapatiran during the pandemic? Opo, lumalalim po yung kanilang pananampalataya. Bagamat yun nga, ang kaaway gumagawa ng paraan para umunti yung mga Bible study namin. At yun po, after nun,
ay nung nandito na po kami sa Malas, yun po nagpatuloy po nag-resume ang aming mga Bible study. Kagaya po yun sa Friday, bago mag-start ng Friday service, meron po kaming Bible study. Opo. At pagka yun, sa Monday namin prayer meeting, meron din po kaming Sunday na Bible study leadership. Yung Friday po, mga basic lang fundamentals po yun. At pag Merkulis po, meron din kaming discipleship training. Ayun po, yung nakita ko doon na talagang ang mga kapatid ay lumalago. Kaya yun po, sa ngayon talagang hindi na po ako nahirapan, hindi gaya noon na ako yung magtuturo, ako yung mag-preach, ako yung mag-transport, parang one-man band. So, salamat po sa Panginoon dahil binigyan din po kami ng isang kapatira na nakatulong namin doon po para maipalalim pa po. Pero wala pa po siya noon nung nagplano kami. Last quarter ng 2023, sinabi ko po sa associate pastor ko, kay Pastor Roger, na ito yung aming mga plano, magkaroon kami ng talagang papatibay namin yung mga pag-aaral. Kaya, so yun po. At kasunod po noon, may pinadala na mga talagang may karunungan na po sa Word of God na mga manggagawa. Kaya yun po na medyo talagang nakausad po kami sa mga aralin. Amen. So, Pastor, nabanggit niyo po kanina na yung mga kapatiran medyo nananawa na. So, paano niyo po minomotivate ang mga kapatiran to serve more, to commit more to God? Kinakausap ko po sila at ini-encourage. Kasabay po noon yung pag-pray para po sa kanila. So, yun po. At praise God, talagang wala namang imposible sa Diyos, lalo na kung iniluhod talaga natin sa panalangin. So, yun po yung ginagawa nyo sa mga kapatiran. What about po, paano nyo naman po pinagtitibay ang pananampalataya nyo bilang isang pastor despite sa mga issues ng ng panambahan? Pag dumarating po yung ganong mga sitwasyon at may mga problema talaga, kasi hindi naman po talaga maiwasan yung mga problema, yung mga inggitan o iringan, o nandun yung mga marites, ano? May marites? So, kaya, yun po, nagkakagulo at nagkakaroon pa ng parang division. So, ang ginagawa ko po pag ganon ay nagpipray po talaga ako at pinagpipray sila. Meron pong isang case nga talaga na talagang 3 days pinagpray and fasting namin. Para lang, pero hindi pa rin. After ng prayer and fasting, wala. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Pero praise God dahil ito lang po lately ay na-solve, na ayos na po. Wala na po yung ganong problema. Speaking of encouragement, paano nyo po may encourage ang mga nagsisimula or may mga callings din po sa pagtuturo? Ini-encourage ko po kayo, masarap po ang maglingkod sa Panginoon. At lalo na po kung alam natin na naramdaman natin na ito yung calling natin sa Lord, o kung tayo ay tinawag talaga, ay talagang nandun po, masaya tayong makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit na ano yung po yung mga problema na dumating, mga ma-encounter natin, hindi po yun hadlang para tayo ay patuloy na makapaglingkod. Pastor, may mga nanonood po sa ating mga pastors. So, ano naman po ang maibibigay niyong advice sa ating mga pastor kung nakakaranas po sila ng panghihina or discouragement? Amen. Napakahalaga po yung pag tayo po ay nakakaramdam ng panghihina, panlulupaypay at parang gusto na natin sumuko. Kagaya po yung naranasan ko, kasi una sa lahat, minahal tayo ng Panginoong Diyos. At ibinigay niya yung kanyang bugtong anak para tayo ay mapatawad. So, ganun na lamang talaga yung pagmamahal. Kalalim, ganun kalawak yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya yung pa lang, kung maalala mo yon na dati hindi ka, wala kang saysay, pero ngayon ginagamit ka na ng Lord. Kaya yun, kung doon pa lang sa mga promise ng Lord, ay talagang hindi mo bibitawan yung ministry na meron ka.
salamat sa Diyos. Siya po yung nagbibigay ng lakas at nagpapaalala sa mga pangako niya. Lastly po, Pastor, ano po ang message nyo sa mga Kristiyano? Dapat po talaga na tayuan natin na tayo ay followers of Christ. Ngayon, kung hindi natin tatayuan yon, sarili pa rin natin yung ating sinusunod, hindi natin Panginoon. Hindi natin hari ang Panginoong Hesus. Napakasarap po na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya anuman yung mga problema, mga sigalot na dumating, ay iluhod lamang po natin sa Panginoong Diyos. Thank you po, Pastor Joel. And maraming salamat po sa pagbibigay ninyo po ng oras para po sa ating podcast. Maraming salamat din po sa podcast na ito at sa kabuuan ng BNE na nagsagawa at nakaisip ng ganitong napakagandang ministry para marami pa po Ma-share. din ang ma-encourage, ma-share hindi lamang po sa Saudi kundi sa iba't ibang dako po ng daigdig. Maraming salamat po, Pastor Joel, sa pag-share po ng inyong experience. Nawa sa ating mga tagapanood ay may napulot po tayong aral sa kanyang buhay. Bilang isang pastor, bilang isang servant ng ating Panginoon. Sabi nga niya, patuloy lang tayong mag-serve kahit nakararamdam po tayo ng discouragement at huwag po tayong mapapagod. Please like, share, and subscribe on BNE's YouTube channel. Also, sa aking personal YouTube channel, Joel M. Lagsak. Maraming salamat po. See you on our next podcast. God bless everyone. Cut!